Kaibigan, nais mo bang magkaroon ng bagong kaalaman? Halika, samahan mo ako makinig at matuto. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa paglalagom. Sa tuwing naririnig mo ang salitang paglalagom, ano ang pumapasok sa isip mo? Hindi nakapagtataka kung magkakaiba tayo ng maiisip. Subalit alam mo ba na ang paglalagom ay ang proseso ng pagpapaikli at pagpapasimple ng mga akda at sulatin. At alam mo rin ba na mayroon tayong iba't ibang uri ng paglalagom? At ito ay ang abstract, synopsis o buod at bio notes. Palawakin natin ang ating kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng paglalagom. At mag-umpisa tayo sa abstract. Alam mo ba na ang abstract ay mula sa salitang Latin na abstractus na nangangahulugang thrown away o extract from? Ang abstract ay isang uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng mga akademikong papel tulad ng thesis, papel siyentipiko at technical, lecture at mga report. Ito ay naglalaman ng pinakabuod ng kabuoang akdang akademiko o ulat. Ito ay kadalasang makikita sa thesis at disertasyon na karaniwang nasa unahang bahagi ng pananaliksik. At alam mo ba na may dalawang uri tayo ng abstract? Ito ang deskriptibo at informatibo. Magtungo tayo sa uring deskriptibo. Alam mo ba na ang uring deskriptibo ay nilalarawan sa mga mambabasa ang mga pangunahing ideya ng teksto. Binibigyang pansin ang kaligiran, layunin at paksa ng papel at hindi ang pamamaraan, resulta at konklusyon. Nauukol ang uring ito sa mga kwalitatibong pananaliksik at karaniwang ginagamit sa mga disiplinang agham panlipunan, mga sanaysay sa psikolohiya at humanidades. At yan ang unang uri ng abstract. Magtungo tayo sa pangalawa sa uring informatibo. Alam mo ba na sa uring informatibo, ipinahahayag sa mga mambabasa ang mahalagang punto ng teksto. Nilalagom dito ang kaligiran, layunin, paksa, metodolohiya, resulta at konklusyon ng papel. Karaniwan itong ginagamit sa larangan ng inhinyereya, ulat sa psikolohiya at agham. Ang informatibong abstract ay nauukol sa kwantitatibong pananaliksik. Yan! Alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng abstract at ang dalawang uri nito. Ngayon, atin ang palawakin ang ating kaalaman sa ikalawang uri ng paglalagom, ang synopsis o buod. Alam mo ba na ang synopsis o buod ay isang uri ng lagom na kalimitang ginagamit sa mga akdang nasa tekstong naratibo, tulad ng kwento, salaysay, nobela, dula, parabola, talumpati at iba pang anyo ng panitikan. Tulad ng isang buod, ito ay dapat na gumamit ng sariling salita. Kinakailangang unawain ng isang taong nagbubuod ang binasang akda bago tuluyang magsulat ng isang buod. Alam mo ba na ang layunin ng buod o synopsis ay ang madaling maunawaan ang diwa ng binasang akda, kung kaya't mahalagang maging payak o simpleng salita ang gamitin. Kinakailangan ring maging payak ang mga salitang gagamitin upang lubos na maunawaan ng mambabasa ang kabuuan ng buod. Maaaring maging gabay ng isang taong nais magsagawa ng pagbubuod ang mga tanong na ano, sino, kailan, saan, bakit, at paano. Nakatutulong ang pagsagot sa mga katanungang ito upang mas maging madali ang pagsisimula at pagsulat ng isang buod. Sa pagsulat ng buod o synopsis, mahalagang maisulat din ang mga mahalagang detalye ng buong akda, kabilang ang pamagat, may akda at saan nanggaling ang akda. Ito ay patunay na hindi ikaw ang sumulat ng orihinal na akda, bagkus ikaw lamang ang gumawa ng pagbubuod nito. Mukhang marami ka na yatang nalalaman tungkol sa paglalagom, pero hindi pa din natatapos. Ngayon, ating palawakin ang ating kaalaman tungkol sa huling uri ng paglalagom, at ito ang bio note. Alam mo ba na ang bio note ay mula sa dalawang Grekong salita na bio na ang ibig sabihin sa Pilipino ay buhay, at grapia na ang ibig sabihin naman ay tala. Kapag pinag-isa ang dalawang salita, mabubuo ang salitang biography o tala ng buhay.
Ngunit hindi katulad ng biografiya na naglalaman ng mahabang impormasyon tungkol sa isang tao. Ang bio note ay isang maikling talang pagkakakilanlan sa pinakamahalagang impormasyon at katangian ng isang tao batay sa kanyang mga nagawa. Ito ay kadalasang naglalaman ng academic career na madalas na makikita sa mga aklat, dyaryo, magazine, mga blog, at iba pa. Alam mo ba na kalimitang ginagamit din ang bio note para sa pagpapakilala sa mga susing tagapagsalita ng isang palatuntunan? Dahil dito, nagkakaroon ng ideya ang mga tagapakinig sa kung ano ang mga kakanyahan ng tagapagsalita kahit sa kaunting panahon lamang. Ginagamit din ang bio note sa pagpapakilala sa sarili para sa isang profesional na layunin katulad ng pag-apply sa isang trabaho. Ang bio note ay maikling-maikli lamang dahil dito sinisiksik ang mga detalye ng isang tao at tanging mga highlights ng kanyang buhay o profesyon lamang ang nakalagay dito. Ang layunin ng bio note ay maipakilala ang tao sa mas simpleng paraan, ngunit hindi nawawala ang pinaka-importanteng detalye tungkol sa kanya. At alam mo ba na sa wakas, natapos na nating alamin at unawain ang tungkol sa paglalagom. Tandaan, mayroon tayong iba't ibang uri ng paglalagom at ang mga yan ay ang abstract, synopsis o buod at bio note. Hanggang dito na muna tayo, naway marami kayong natutunan.